Okay, ito magandang balita ito. Medyo bad news ito. Si Attorney Roque ay tinawagan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil may posibilidad daw itong ipaaresto. Ayan ang inilabas mismo ni Attorney Roque dahil tumawag daw ito sa kanya si Tatay Digong para arestuhin at hindi nga daw nakatulog itong si Attorney Roque. At isa pa, ay yung 700 na mga sundalo na Task Force Davao na alam nyo naman sulit talaga ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abay, ayon mismo kay Attorney Roque ay i-disband. Ibig sabihin aalisin, parang ganon yung tuno ng sinabi ng Attorney Roque. Abay, matindi ito. Anong kaya ang mangyayari dito pag sakaling inaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito na ba ang tinatawag na martial law? Hindi natin alam yan. Si Attorney Roque mismo ang may sabi. Panoorin natin ang mensahe ni Attorney Roque dahil hindi nga raw ito nakatulog. Panoorin natin. Basta alam nyo ba ho, tatapating ko kayo. Hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digo. At ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao. Sabi ko naman, ano naman magagawa ko kung tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, siyempre, nagkamoy-amoy ako kung nangyayari sa Davao. Ay parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero siyempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng yan po ubuo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubugin na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga tao. Pero ganun pa man, yan yung pinangangambahan ni Attorney Roque ay dahil na dito sa tumawag sa kanya si Tatay Digong. Ayan yan ang mga update na kaganapan sa Pilipinas sa mga oras na ito. Ngayon po ay February 6, taong 2024. Yan po ang mga nangyayaring kaganapan sa Pilipinas. Ito po si Bantay Galite. Maraming salamat.